Alright, what's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, ay welcome po sa pamilyang mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilyang ito, isubscribe nyo na yan, ganun lang kadali. For today's vlog mga friend, bali, itong isi-share ko sa inyo ay kakaiba. Itong isi-share ko sa inyo, simula nung ako yung magpa-vlog, kasi ano ito medyo seryoso to mga friends. Seryosong usapan to mga friends. Meron lang akong ibahagi sa inyo mga friends. At kung ano man ito, bago natin umpisahan, ay pindutin nyo muna yung subscribe button dyan sa baba. Para naman para madagdagan naman yung lumaki pa yung pamilyang mapagmahal. So, ganun lang yun mga friends. Yan lang yung pakiusap ko sa inyo. Ito yun, ganito yun mga friends. Kung meron man nga magiging batayan ang tao na para siya ay maliligtas, walang iba kundi ang Biblia, subalit nakakalungkot ng isipin kasi may ilan na hindi naniniwala sa Biblia kasi nga araw marahil ito ay gawa ng tao lamang. At may nagsasabi rin na hindi relihiyon ang makakaligtas sa tao. Ako bilang Iglesia ni Cristo ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pananampalataya. Ito yung mag-uumpisa tayo sa isang tanong. Ganito lang. Ang mga dahilan kung bakit ang ito yung mga dahilan kung bakit ang kinagisna ng marami ang Iglesia Katolika at hindi ang Iglesia ni Cristo. So, bago tayo mag-umpisang magbasa mga friends, disclaimer nga pala mga friends. Bali, itong vlog na ito ay hindi naman sa pananadya kasi may respeto, malaki rin ang respeto ko diyan sa yung relihiyon na kinagisnan natin ng marami, yung diyan sa itong Iglesia Katolika kasi diyan din ako nanggaling kasi may iba rin nagsasabi bakit daw ikukumpara pa yung natin, yung relihiyon sa bakit hindi na lang daw mag-focus doon sa anong relihiyon meron tayo ngayon. So, bakit pa raw kailangan nating ikumpara? Pero hindi talaga maiiwasan yun kasi sa buhay ng tao mga friends, kumbaga hindi mo malalaman ang tama kung hindi mo naranasan ang pagkakamali. So, ganun lang yun, mga friends. So, tutuloy natin to. Inaangkin ng mga tagapagturong Katoliko na sila raw ay nagpapatuloy sa iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo. Kaya, ang kanilang iglesia raw ang tunay na iglesyang kay Kristo ngayon. So, bilang pagpapatunay, pag-aaralan natin ang mahalagang pangyayaring nagaganap sa iglesyang itinayo ni Kristo na nakatala sa Biblia. Gayon din ang mga hula o paunang pahayag ni Kristo at ng mga apostol tungkol sa mga mangyayari sa iglesia at ang kinatuparan ng mga ito. Ayon sa Lucas 12, talatang 32, ay ganito ang nakasulat. Huwag kayong matakot munting kawan sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. So, ganun yun mga friends. Nagsisimula ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo bilang munting kawan. Ang tinutukoy na kawan ay ang Iglesia ni Kristo batay sa Gawa 20:28 na ganito ang nakasaad. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesyang sa Diyos na kanya'y tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo ng kanyang anak. So, sinasabi rin sa Gawa 6:7 na patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ng sumasampalataya ay parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Hudyo ay marami ring sumasampalataya. So, ibig sabihin, nakarating pala yung iglesyang itinayo ni Kristo dun sa dako ng mga Hudyo. So, yun. Panahon ng panahon ng pangangasiwa ng mga apostol, dumami ang bilang ng mga alagad, bunga ng patuloy na pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya,
ang Iglesia ni Kristo ang nagsimulang isang munting kawan ay lumago at lumaganap ayon sa Roma 6:4 talatang 4 hanggang at 16 pa. Ganito ang sinasabi. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay, at hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo. Subalit, bakit hindi ang iglesia ni Kristo ang kinagisnan ng marami ngayon, kundi ang iglesia Katolika? Sapagkat ipinagpauna na ni Kristo sa Mateo 24 talatang 4, ganito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Kaya pala mga friends na pinagpauna na ni Panginoong Hesukristo na ililigaw pala mga friends. So nakasaad doon sa gagamitin ng mga bulaang propeta ang mga aral ng demonyo upang italikod ang mga alagad. Ang dalawa sa mga ito ay ang ipinagbabawal sa pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamangkati o karni. Kaya ang relihiyong nagtatalikod ng aral na ito ay siyang relihiyong tumatalikod sa pananampalataya at tiyak na hindi iyon ang tunay na iglesia ni Kristo. Pinatutunayan sa Historical Dictionary of Catholicism sa pahina 91 na ang aral na nagbabawal sa pag-aasawa ay ipinatutupad sa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa kanyang kaparian ayon naman sa The Code of Canon Law. Sa pahina 173, ang Iglesia Katolika rin ang nagtataguyod ng aral na nagbabawal ng pagkain ng lamangkati o karni, na aral din ng demonyo. Ipinagbabawal ito sa kanila kapag panahon ng kanilang kwarisma. Kaya hindi kaming mga miyembro ng Iglesia ni Kristo ay hindi nakikipagkaisa sa mga ginagawa nilang mga ritual o seremonya kapag dumarating ang gayong araw, sapagkat ang mga iyon ay mga hidwang aral. Katunayan ito ang nasasaad sa Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So ganun pala yun mga friends. Ipinakikilala ni Kristo na ang bulaang propeta na magtatalikod sa kanyang iglesia ay nakadamit tupa. Ang tinutukoy na tupa ay si Kristo ayon sa Juan 1:29 ay ganito ang nakasaad. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus at lumapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang kanyang damit ay tinutularan ng mga bulaang propeta. Pinatutunayan sa Aklat Katoliko ng Damas. Ang pamagat ay Damas sa pahina 84 na ang mga paring Katoliko ay tumulad sa pananamit ni Kristo, kaya sila ang katuparan ng mga bulaang propeta. Kung paanong may pagkakakilanlan na nagligaw, nakadamit tupa ay may pagkakilanlan din sa mga nailigaw o naitalikod. Ang tanda na naibinigay sa mga itinalikod ng mga paring Katoliko batay sa Apokalipsis 13:16. Ganito ang nakasaad. At ang lahat, maliit at malaki, ay mayayaman at mga dukha. At ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So, ganun pala yun mga friends. Apokalipsis, saan na ba yun? So, kung paanong, yun yung tanda pala mga friends. Ang tanda sa noo at ang kanang kamay.
Ito ang tanda ng krus ayon sa The Catechism Explained sa bilyarminiforum.org. Ang pananampalatayang Katoliko. Maliwanag na tanda ng krus ang tanda ng taong Katoliko, kaya kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nag-aantanda ng krus, ni hindi kami dapat magsuot ng krusipeho sapagkat ang tandang ito ay isang taong Katoliko, tinitiyak sa Apokalipsis 14 hanggang 9. Apokalipsis 9 hanggang talatang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man na sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ang iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y papahiran ng apoy at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok na hirap nila ay napaiilang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga nagsisimba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ay nagsisimba at tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So, ang Iglesia ni Cristo sa huling araw na ito ay hindi na matatalikod, bagaman may ilang individual na tumatalikod. Kung paano ang mga tumatalikod sa Iglesia noong unang siglo ay tiyak na parurusahan sa dagat-dagatang apoy, gayon din ang mga tumatalikod sa Iglesia sa mga huling araw na ito ay hindi na maliligtas kundi parurusahan. Ganap na hindi kinagisna ng marami ang Iglesia ni Cristo ay hindi ito nakapagpatuloy at ganap na natalikod sapagkat ayon sa babala ng apostol sa Gawa 20:29 ay ganito ang nakasabi. Alam kong pag-alis ko ito yung mga friends, pahayag ito ng Panginoong Hesukristo. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. So ganun pala ba nga friends? Kaya kung may naninindigan man na mga tunay na aral at hindi sumunod sa ginawang pagtalikod sa iglesia noong unang siglo, ay hindi rin nila na itaguyod at naipagpatuloy ang iglesia sapagkat hindi sila pinapatawad o sa ibang salita'y pinatay sila. Ito ang mangyayari pag-alis ng mga apostol ayon sa Gawa 20:29. Ganito ang nakasad. Alam kong pagkaalis ko'y magsipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ang kawan. So yun mga friends. Sa makatwid, pagkamatay ng mga apostol ay nagaganap ang ibinabala ang pagpasok ng mga magtatalikod na itinulad sa ganid na lubon na hindi magpapatawad sa kawan o mga alagad. Itatalikod nila ang pananampalataya, ang magsisisunod sa kanila, at ang tatangging tumalikod o maninindigan sa pagsunod kay Kristo ay kanyang papatayin. Pinatutunayan ng kasaysayan ito ay nagaganap ayon sa The Catholic Church sa pahina 167 hanggang 168 ay itinatag ni Gregorio IX, isang papa ng Iglesia Katolika noong 1232. Noong taong 1232 ang tinatawag na Inquisition ng papa upang sugpuin ang erehiya o ang mga paniniwalang iba kaysa paniniwalang Katoliko. Inamin nila sa aklat na iyon na ang parusa sa mga erehe
o ayaw sumunod sa aral ng Katoliko ay habang buhay ang pagkakakulong o kamatayan sa pamamagitan ng pagkasunog sa tulos. Sa The Inquisition, CatholicBridge.com ay nalatala ang tahasang pag-aamin ng isang papa ng Iglesia Katolika na sila ay nagpapatay sa pamamagitan ng Inquisition. Ang sabi roon, ang mga labis na pagpapahirap at mga pagpapatay sa ilalim ng Inquisition ay maling-mali. Dapat pansinin na hindi ito isang paratang na mula lamang sa atin sapagkat ang mismong leader ng simbahang Katoliko ang umamin na sila ay nagpapapatay ng mga taong hindi sumunod sa kanilang aral. Pinatutunayan ng mga pangyayaring ito ay sa kasaysayan na totoong natalikod ang iglesyang itinayo ni Kristo at lubos ang pagtatalikod na nangyayari kaya hindi kinagisnan ng marami. Ngayon ang iglesia ni Kristo ay lumitaw noong unang siglo. Ang resulta ng pagtalikod na iyon ang Iglesia Katolika, hindi maaangkin ng Iglesia Katolika na ito ang iglesyang itinatag ni Kristo sapagkat hindi ito bunga ng pagkatatag kundi ito ang bunga ng pagkatalikod sa unang iglesia ni Kristo. Inihahayag natin ang katotohanan ito dahil sa ating banal na malinis na layunin na maiibahagi ito sa ating kapwa-tao na tulad ng marami sa atin ng Iglesia Katolika rin ang kinagisnan ng reliyon, subalit kinahahabagan nito ng Diyos na tawagin ang tunay na Iglesia ni Kristo. Meron pang mga talata dito mga friends na magpapatunay. Itutuloy ko lang ang pagbasa dito sa mga gawa 20:25 at 35 hanggang 38 na nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo makikitang muli silang lahat at umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalulungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na muling makikita at siya'y inihatid nila sa sakayan ng barko. At dito pa sa Timoteo 4:6 hanggang 8, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Nakakamtan ko na ang kurunang nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang magpuputong sa akin ng kuruna, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbalik. So yun mga friends, yung sinabi ni Apostol Pablo. So sana may natutunan kayo sa vlog na ito, video na ito nga mga friends na i-share ko lang sa inyo. Medyo kakaiba lang kasi ito seryoso tayo ngayon mga friends. Bali hindi ito pananadya o kasi sa katunayan niya nga mga friends, sa pamilya namin ako lang naman ang iglesia ni Kristo nasa yung mga kapatid ko mga Katoliko rin. So kaya nga malaki ang respeto ko rin sa kanila, pero itong mga nabanggit ko kanina, ito yung mga katotohanan na hindi nila maipagkakaila kasi meron tayong binabatayan, merong mga librong Katoliko na binabasa natin na nagsasaad at nagsasalaysay kung sa mga totoong nangyayari noong unang panahon na sa mga pangyayaring ito. So hanggang dito na lang siguro muna mga friends. Maraming salamat sa panonood at bago natin tapusin ito, siguro pwede ianyaya ko lang sa inyo, pwede nyo akong i-follow sa Facebook. Facebook ko mga friends ay yung Love Albarina Alferez, at pwede nyo rin akong i-follow sa IG. Yung account ko ron ay Alferez_Ili, at pwede nyo rin akong bisitahin sa Facebook fanpage ko, yung Ili Alferez Official. So yun lang yun mga friends ang maibabahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, just give this video a thumbs up. At hanggang sa muli mga friends, maraming salamat sa panonood.